Bali, ang delivery ko namin doon sa 14 Thursday, hindi po bababa sa dito na kumisa po yun, may small, medium, large. At sumunod po kay Senator Erwin po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Salvador para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinangunuan ni Senator Pierre Cayetano sa kanila Marcoleta. Isa doon. At makita niyo po, alas 10, tumupat kami sa kanilang imbitasyon. Pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang paggigipit, pananakot. Kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay not subjected to such pressures, ganoon na rin po ang maaari namin sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa manunukol, no? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako Yung ng nakaputi ilan sa si ano kanila yan, si Attorney Baligod yung nagsasalita. babasahin ang kanilang initial na affidavit. Si Attorney Dahil kung maalala ko Baligod. June 4, ay hinihingi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po naisali sa kanilang affidavit yung mga picture, no? Na ibinahagi nila sa akin. So, kung pwede po ba po? Apat o 5 siguro na initial, magsalita lang para hindi po umakapit. Tony, nagpakilala mo muna yung bagong 4 na sumama sa grupo. Sige, i-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam niyo na yung 18 na nauna. So unahin ko ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong membro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Makasabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siya na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan. No? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Biluna
At pagkatapos nun ay pinayuhan siya ng kanyang official na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. Jerome? Salamat po sa inyo lahat, mga kabayan, mga kaibigan. Ako po pala si Jerome Gabriel Matanama. Pati po, tama po sa lobby na kagaliman namin sa pagkatagin na po namin dito sa Manila na ito ng probinsya. Dito daw sa rin po, pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At ito naman po ay former province manager sa Tico, Ibo CSC. Napasok po ako doon na July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po na isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko na mga pag-deliver ng mga mali-mali na sinasabi na natin mga kasamahan. Una-una po kay former speaker, yan po sa 14 Lari Street, South Province Park po. Bali po, 2 beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali tatlo kami yung sasakyan. Ako po yung security doon sa Litka na private po doon, si Henry Bobina. E nakasali po sa akin yung 2 kilid na sinasabi natin mga kasamahan, si Regent Pustrada at Markixay. Tatlo po kami noon. Ang nilaman po noon is nasa 30 na maletas. Na mostly po karamihan doon ay 4 large amount po. Then yung sumunod po doon sa sabi kong lugar, kami lang po ni Martin Side and then si Karanjik Pada, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 na resting, hindi po bababa sa pito. Na fix na po yun, may small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Arlington po, dito po sa, nung time po yun, may meeting po nung si Boss. Yan sa may Mari Restaurant, sa may Tomas Morato, Tipo, Quezon City. Kami po yung, advance team. Advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, sila Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Pumasok doon sa loob. And yung 2 pong sasakyan na parehas na white van, mabilis na po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 milyon na laman. Then, ang sunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Yan po galing po sila ng Gashan Tower noon. Then kami, nandun kami sa may corner sa Pereira Estate po nila Rosa. Bali, ang kasama ko rin po si Martin Sai at si Ranjit Paga po rin. Ang dala po namin ay yung hand carry ng paper, hand carry bag na quality din. Kasi, at doon po ako sa unahan, ako na po
sumabit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martin Side yung doon sa right side door, inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, pagkasalubong po sila ni George Garcia, then lumapit din po si Chairman George Garcia, then binuksan po ni Martin Side yung sliding door, then inabot po yung receiving topic. Yun po nasa siya po doon. Then, tinanong ko po si Martin Side, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hanggang na tayo? Sabi niya, 10 million lang po. Ilan po at maraming salamat po.